2 years. Ganun na rin katagal ang pagsasama ng magkasintahang Claire at Bobby. Buong pusong minahal ng dalagang nobyo, ngunit kahit na sobra niyang mahal ang lalaki, ay hindi niya rito isinusuko ang puri. Naniniwala kasi ang dalaga sa kasabihang una ang kasal bago isuko ang iniingatang dangal. Ganun kasi ang nangyari sa mga magulang niyang nasawi dahil sa pananalasa ng malakas na bagyo sa kanilang bayan. Purong nakuha ng kanyang ama ang kanyang ina, bagay na ini-adapt niya sa sarili. Pusurang-pusurang ante nyo ah, saan punta mo girl? Tanong ni Myla, isa sa matalik na kaibigan ni Claire. 3 sila sa boarding house na inuupahan. Day off nila ngayon kaya magagawa nilang i-enjoy ang umaga. Ay, huwag mo na palang sagutin dahil mukhang alam ko na kung saan. Kibit balikat nitong sabi. Ako kaya kailan magkaka-boylet? Nakakaingit na kayo ni Susana, pareho kayo may boyfriend. Napabugay ito ng hangin. Curious lang ako ante ha. Sino kayang jowa ng bruhang Susana na yon? Masekreto masyado, hindi man lang nag-share sa atin. Parang hindi friend ano? Sambit pa nito habang panay ang pag-nail polish at pagmuya ng bubblegum. Masyado kasing mataas ang standard mo sa lalaki, kaya hindi ka nagkakaroon ng boyfriend. At saka, hayaan na lang natin si Susana. Choice niya yun at kailangan nating irespeto ang desisyon niya. Hindi pa lang siguro siya handang ipakilala sa atin ang boyfriend niya sa ngayon. Pero malay mo naman, one day ipakilala niya rin. Saad niya habang sinusuklay ang bagsak at hanggang bewang niyang buhok. Ay sus, baka kasi nagiging kiridang kababaitang yon, kaya hindi sa atin ipakilalang jowa. I smell something fishy sa isa nating kaibigan na yon. Hindi magandang feeling ko. Super bigat ante. Ewan ko lang ha. Pero nakakasense ako ng harmful energy. Weirdong saad ni Myla. Nakamuestra pa ito na napangiwi kay Claire. Ayan ka na naman sa mga feeling mo na yan eh. Isa pa yan kaya ka iniiwasan ng mga lalaki. Ibaon mo na yan ante sa kailaliman ng lupa. Nang magkaroon naman ng kulay ang buhay pag-ibig mo. Payo niya rito. Tinapos niya ang pagsusuklay tsaka niya sinipat ang oras sa cellphone na nasa ibabaw ng lamesa. 8:00 na ng umaga. Plano niyang ayain ng nobyo na kumain sa labas. Treat niya dahil natanggap naman na nila ang sahod sa pinagtatrabahuhang mall bilang mga visor. Hindi ni minsan pumalya ang pakiramdam ko ante. Kaya ingat ka. Giit nito. Nagkibit balikat na lamang si Claire. Okay. Tipid niyang sagot bago isinukbit ang shoulder bag na napiling gamitin sa morning date na gagawin nila ng nobyo. Alis na ako, Myla. Baka gabihin ako ah. Mag-enjoy ka rin, wag puro romance. Dahil wala sa fiction ng true love. Ani't lumabas na sa inuupahan nilang bahay. At least sa fiction walang real heartache. Ani Myla tsaka kinuhang maliit na libro na kabibili niya pa lamang sa National Bookstore. Tapos na itong buting-tingin ng kuko. Kaya't ang stress reliever naman itong pinagtutuunan ng pansin. Hilig niyang magbasa ng romance story. Kaya niyang magkulong sa bahay basta't meron siyang binabasang romance. Mas kinikilig siya sa fictional kesa sa mga totoong tao. Ewan niya ba ngunit wala pa talaga ni isa man sa mga nanligaw sa kanyang nakakuha sa interes niya. Dahil gaya nga ng sinabi ng kaibigan, ay mataas ang standards niya. Saktong paglabas ni Claire, ay merong paparating na taxi kaya't agad niya itong pinara. Hindi na siya nagpadala ng mensahe sa nobyo dahil plano niyang sorpresahin to. Batid niyang nasa unit nito ang lalaki dahil pareho ang araw ng day off nila sa kanilang mga trabaho. Hinago niya ang denim skirt tsaka inayos ang suot na long sleeve. Nagpahi din siya ng konting gloss sa labi nang makababa ng taxi. Hinawi niya ang buhok tsaka yun isinabit sa tenga. Bumuga siya ng hangin bago humakbang papasok sa loob ng building. Nasa first floor lamang ang unit ng kanyang nobyo. Meron din siyang duplicate kaya madali lamang sa kanyang pumasok sa kondo ng lalaki. Kilala na siya sa building na yon dahil palagi siyang pumupunta. At kung minsan nga'y isinasama siya ni Bobby upang sabay na kumain at enjoyin na magkasama ang isang buong araw sa tuwing wala silang trabaho. Miss Claire? Takang tanong ng isang staff sa kanya nang madaanan siya nito. Yes? Nakangiti niyang nilingon ng babae na halata ang pagtataka sa muka. Kadarating niyo lang po ba? Taka pa rin itong tanong. Oo, bakit?
Nagtataka niyang tanong din dito. Wala po, akala ko po kasi kagabi pa kayo narito eh. Baka na maligmata lang ako. Sige po, mauna na ako. Pasensya na po, Miss Claire. Napapakamot sa ulong sambit ng babaeng staff na nagpakunot sa noo ng dalaga. Pero sigurado akong may kasamang babae si Mr. Saison kagabi. Naiiling pang saad ng babae na mas lalong nagpakunot sa kanyang noo. Gusto niya sanang tanungin ng babae kung sigurado ba ito, ngunit nakalayo na ito sa kanya. Inalog niya ang ulo nang mawala ang negatibong naglalaro sa isipan niya. Huminga siya ng malalim bago itapat sa pintuan ng keycard niyang hawak. Bumukas ang pinto, ngunit hindi pa man siya nakakapasok. Ay natuod na siya sa nakitang pambabaeng sapatos na medyo pamilyar sa kanya. Kumabog ng biglaan ang puso niya. Kakaibang kaba ngayon nagpapahina sa tuhod niya. Inilibot niya ang mga mata sa kabuuan ng unit, ngunit hindi niya makita ang nobyo. Humakbang siyang papasok, ngunit kaagad rin siyang natigilan nang marinig ang mumunting halinghing na nagmumula sa silid ng kanyang nobyo. Nanginig ang labit kamay niya. Hindi siya tanga upang hindi mapagtanto ang ginagawa ng dalawang tao na nasa loob ng silid na yon. Nakagat niya ang ibabang labi nang muli siyang humakbang. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng kwarto. Nakausli ang pinto kaya't hindi niya na kailangang pumasok pa upang makita ng malinaw ang milagrong ginagawa ng dalawa. Nanubig ang mga mata niya sa nakita ng sumilip sa nakausling pinto. Nasalo niya ang bibig. Hindi niya nais na makagawa ng kahit na konting ingay. Umatras siya dahil wala siyang lakas na kumprontahin at pigilan ng dalawa habang gumagawa ng makamundong gawain. Isinandal niya ang sarili sa pader. Tahimik siyang umiyak. Hinintay niyang matapos ang dalawa bago siya pumasok. Habang naririnig ang palitan ng pangalan ng dalawa sa malamyos na tono ay parang pinipiga ang puso niya. Para yung hinahati sa dalawa. Lalo na nang marinig ang masuyong palitan ng nararamdaman ng mga ito sa isa't isa. Kailan pa? Maiksi man, ngunit punong-puno yun ng pait. Hindi siya pumasok. Nilakihan niya lamang ang pagkakabukas ng pinto. Claire! Utal na saad ng dalawang taksil. Kitang-kitang pagkagulantang sa mga ito. Bakit? Bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo? Bakit kaibigan ko pa? Bakit nobyo ko pa? Basag ang boses niyang tanong sa dalawa. Nanlalabo na ang mga mata niya dahil sa walang patid na pagbuhos ng masagana niyang luha. Napabuntong hininga si Bobby, ngunit nanatili pa rin to sa ibabaw ng kama. Katabi ang matalik na kaibigan ng nobya. Nakatakip pa rin sa hubon nilang katawan ng makapal na kumot. Dahil na ibibigay ni Susana ang lahat ng pangangailangan ko bilang lalaki na hindi mo kayang ibigay sa akin. Sagot nito. Hindi nito magawang salubungin ang nasasaktan ng mga mata ng nobya. Yung excitement na hindi ko maramdaman sa'yo, sa kanya ko nararamdaman. Dagdag pa nito sa mababang tono. Mapaklang tumawa ang dalaga. Napakababaw mo, Bobby, para lokohin at saktan mo ako ng ganito. Ang sabi mo, maghihintay ka. Ang sabi mo, pakakasalan mo ko. At bubuo tayo ng pamilya. Bakit ganun lamang kadali para sa'yong lokohin ako? Ganun ba ang pagmamahal para sa'yo? Puri lang ba ng babae ang basehan mo ng pagmamahal? Hiyas lang ba ng babae ang basehan mo upang mahalin at pahalagahan? Ganun ba yun, Bobby? Ha? Puno ng sakit niyang tanong habang sunod-sunod na bumabagsak ang walang patid niyang luha. Kaibigan kita. Tinuturing na parang kapatid. Ngunit ba't nagawa mong sulutin ang dapat ay sa akin lang? Naubusan ka na ba ng lalaki kaya kahit may kasintahan na, papatulan mo pa rin? Mapait niya ring tanong sa kaibigan, ngunit wala siyang nakuhang sagot mula rito. Tahimik lamang ito. Sige. Tumingala siya bago huminga ng malalim upang pigilan ang nagbabadyang emosyon na gustong-gusto na namang kumawala. Patatawarin ko kayo. Kalilimutan kong lahat ng nasaksihan ko. Basta tigilan niyo lang to. Kondisyon niya. Nilunok niya ang pride. Binaliwala ang self-worth.
Basta wag lang sa kanyang mawala ang lalaking binigyan niya ng puwang sa kanyang puso. Piliin mo lang ako, Bobby. Ibabaong ko sa limot ang lahat. Habang sinasabi niya yo'y para siyang pinupunit na papel. Matalino siyang babae ngunit bakit siya nagiging tanga? Bakit siya nagpapakatanga? Gayong harap-harapan na siyang niloloko. I'm sorry, Claire. I'm sorry dahil hindi na ikaw. Napunta ng lahat ng pagmamahal ko kay Susana. Lahat na ibibigay niya sa akin. Mas naiintindihan niya ako kaysa sayo. Suportado niya ang lahat ng gusto ko. Mas marami siyang oras kaysa sayo. Lamang na lamang si Susana. I'm sorry, pero hindi akong nararapat na lalaki para sayo. Natagpuan ko ng babaeng gusto ko. At hindi na ikaw yon. Pasensya ka na pero si Susana talagang lamang. I'm sorry. Yun na lang talagang kaya kong sabihin sa'yo. Matalino ka, Claire. Huwag mo nang ipilit dahil masasaktan ka lang lalo. Minahal naman kita pero hindi ka naging sapat. Marami pang iba dyan na mas deserve ka. I'm sorry please pero umalis ka na lang. Tinatapos ko ng lahat. I don't love you anymore. Ang huling katagang yun ang tuluyang bumasag sa puso ng dalaga. Mapait niyang pinagmasdan ng dalawa. Umiling siya't nangihinang pinawi ang luha. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Sobrang sakit ng ginawa niyo tong sa akin. Hindi niya mapigilan ang pag-alsa ng boses dahil sa labis na sakit na kanyang nararamdaman. It was her first heartache and heartbreak. Hindi ko kayo mapapatawad. Asik niya sa mga ito. Tsaka siya patakbong lumabas. Nalalabong muli ang kanyang mga mata dahil sa muling pagmalabis ng kanyang mga luha. Meron siyang mga nakabunggong tao sa hallway ngunit hindi niya alintana ang mga iyon. Patuloy lamang siya sa pagtakbo. Gusto niyang makawala sa lugar na yon. Kung uso lamang ang reset sa buhay ng tao, baka ginawa niya na yun sa sarili niya nang mawala na ang labis-labis na sakit na nagpapahina sa kanya. Kaagad siyang nagpara ng taxi pagkalabas ng building. Tahimik siyang umiyak sa loob ng sasakyan. Pagdating sa boarding house, ay gulat ang kaibigan niya nang mapagbuksan siya nito. Sus Ginoo, ante ano bang nangyari? Bakit kaluhaan? Eksaherado man ngunit, naroon naman ang labis-labis na pag-aalala. Kaya't napayakap dito ang dalaga. Ano bang nangyari, Claire? Mahinang tanong nito habang hinahaplos ang yumuyugyug na likod ng kaibigan. Niloko nila ako. Pinagmukha nila akong tanga. Nawala yung respeto ko sa sarili ko. Wag lang niya akong iwan. Nagpatawad ako kahit hindi sila karapat-dapat. Ngunit mas pinili pa rin nila akong saktan. Ang sakit-sakit, Myla. Sobra. Doble-doble yung sakit. Nobyo at kaibigang itinuring kong kapatid. Silang nanakit sa akin. Ang sasama nila. Paano nila nagawang saktan ako? Paano nila nagawa to? Ano bang kasalanan ko sa kanila? Ano bang kasalanan ko kay Susana? Bakit sa lahat ng lalaki yung mahal ko pa? Bakit, Myla? Bakit? Hagulgul niyang tanong. Sinasabi ko na nga be. Galit at gigil na saad ni Myla. Kinabig niya ng paang pinto upang magsara ng walang makasagap ng chismis. Inakay niya pa rin ang kaibigan sa silid nila. Pagkatapos ay naupo sila sa ibabaw ng kama. Tahan na, Claire. Hindi nila deserve ang mga luhang pumapatak dyan sa mga mata mo. Hindi sila karapat-dapat na pag-aksayahan ng luha. Kawalang kanila. Sila ang nawalan, hindi ikaw. Purpose ni Lord ang lahat ng to, maniwala ka. Huwag mo nga silang panghinayangan dahil ang mga taong nagaan yung tupa, hindi dapat iniiyakan at pinaghihinayangan. Pinagpapasalamat dapat, friend. Alam mo kung bakit? Pinunasan niya ng palad ang basang-basang pisngi ng kaibigan. Ramdam na ramdam niya ang sakit nito dahil tunay siya at hindi kailanman naging peke. Umiiling si Claire na ikinangiwi ni Myla. Niyakap siya nitong muli tsaka hinaplos-haplos ang mahaba niyang buhok.
Dahil wala ng lalaki ang manluloko at mananakit sa'yo ng patalikod. Wala na rin kaibigan ang manunuklaw sa'yo kapag nalilingat ka o hindi kaya nakatalikod ka. Learn to accept. Huwag kang magtatanim ng galit dahil masisira ka nun. Nakakasira ng tawang galit kaya wag. Pagpatuloy mo lang yung buhay mo. Hindi lang naman ang ogag na babi na yan ang lalaki sa mundo. Napakarami. Ngunit, kailangan maging wais ka na sa pagpili. Tahan na, Claire. Nandito ako na totoo mong kaibigan. Kung gusto mong umiyak, sige lang. I can be your shoulder to cry on. Magbibigay ako ng payo hanggat kaya ko. Ang tao, hindi lang naman isang beses na dadapa. Maraming beses. Kaya't matuto kang tumayo. Lumaban ka. Maging matatag ka. Pawiin ang luha matapos umiyak. Paghilumin ang sugat kapag nasugatan. Kung masasaktan ka, o sige umiyak ka lang. Pero siguraduhin mong ang iyak mong yan, merong hangganan. Bilog ang mundo, friendly ko. Hindi mo pa lang talaga siguro oras para sumaya. Baka kasi merong inilaang tao si Lord para sa'yo, kaya kanya inilayo sa manluloko. Seryosong payo nito. Lahat ba ng sinabi mo hango sa libro? Sisinghot-singhot na tanong niya na ikinakunot ng noo ni Myla. Sira, galing mismo sa akin yun no. Prinasis yun ang utak ko. Luka-luka ako oo pero kapag seryosong usapan, mas seryoso pa ako sa pinakaseryoso. Apaka-judger nito. Pinapayuhan na nga nagdududa pa. Napalabi tuloy si Myla. Napangiti siya kahit papano. Ang payong yun ni Myla ay dinamat pinakinggan niya. Isinapuso niyang lahat. Tama ito. Hindi niya dapat panghinayangan ng mga mapagpanggap at manlulokong tao. Kumalas siya't pinawi ang luha. Huminga ng malalim. Bago salubungin ang nakikiayon sa nararamdaman niyang kaibigan na masasabi niya na ngayon na iisa na lamang. Natapos ng araw ko dito. Nawala ng pangarap ko sa lugar na ito. Oras na para mag-explore. Oras na para isipin ko naman ang sarili ko. Tama ka. Kailangan kong bumangon dahil hindi maaaring sa kanila lamang umikot ang buhay at mundo ko. Itutuloy ko ng resignation dahil merong nag-alok na mas magandang opportunity sa akin sa Maynila. 2 posisyong bakante. Sasama ka ba sa akin? Ikaw na lang natatangit ka isa-isa ko na lamang na best friend. Matatag niyang tanong. Kahit papano'y nakakangiti na siya. Napangiti si Myla at napapalakpak. But of course! Kung nasan ka, nandun din ako. I'm so proud of you, babaita ka. Tinapik nito ang braso ni Claire. May kalakasan yun kaya't napadaingan dalaga. Natawa naman si Myla. At kaagad na humingi ng sorry. Sorry, be. Nag-peace sign ito. Kidding aside, pareho tayong ulila kaya walang dahilan para magmukmuk at makontento tayo dito sa probinsya. Tara na at gumawa ng resignation dahil bukas na bukas din ay magpapaalam tayo sa mga manager nating etchosera. Anas nitong inilingan ni Claire dahil wala siyang lakas para gumawa. Fine, ako na lang gagawa ng resignation natin. Magpahinga ka na muna dyan. Huwag nang umiyak. Kung hindi pepektusan kita. Banta nito. Sabi mo nga diba hindi sila karapat dapat na pag-aksayahan ng luha. Kaya hindi ko nagagawin yun. Paninigurado niyang ikina-thumbs up ng kaibigan. Pinisil pa siya nito sa pisngi bago bumaba sa kama. Mag-aahanda ako ng sopas, umidlip ka na muna. Utos nito. Tumango na lamang siya bilang tugon. Baradong ilong niya kaya't pumasok na muna siya sa banyo upang maghilamos. Pinilit niyang waglitin sa isipan namang nangyari. Pagbalik niya sa silid, ay kaagad niyang ibinagsak ang sarili sa malambot niyang higaan. Pakiramdam niya pagod na pagod siya. Kay bigat ng talukap niya kaya't ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hanggang sa unti-unti na siyang nilalamon ng dilim. Magagaang natapik sa braso at misking nagpagising kay Claire. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Pakiramdam niya'y namamaga ang mata niya. Bakit? Tanong niya kay Myla. Nakapaghain na ako. Tanghali na be, kaya bangon na. Kanina ko pang naririnig ang pagwawala ng tiyan mo dahil bukod sa kukonting kinain mo kagabi, hindi ka rin naman nakapag-agahan. Kaya sinabay ko na sa pagluto ng sopas ang pananghalian natin. Wika ni Myla. Bumangon si Claire tsaka tinanaw ang tirik na araw sa labas ng bintana. Kinusot niya ang kaliwang mata bago tumayo. Sabay silang nagtungo sa hapag. O ayan na,
Hinanda ko yung sinigang na paborito mo. Sinadya ko ring lutuin to kahit tag-init nang mabawi mo yung gas na nawala sa'yo. Anito? Gas? Tikwas ng kilay niyang tanong. Oo, gas. Kasi matamlay ka. Naubusan ka ng gasolina kaya lamon. Mando nito. Napailing-iling na lang si Claire. Salamat. Anya. Ay sus, hindi to libre. May bayad to. Biro nitong sabi ngunit seryoso ang tono. Name it. Nagahamon na tinanggap na saad niya. Biro lang naman. Na broken lang, hindi na mabiro-biro. Bawi ni Myla. Kibit balikat naman ang naging tugon niya. Be, sabi ko lamon, hindi simsim. Puna ni Myla. Mainit pa ante, kalma. Paliwanag niya. Ay, oo nga. Sorry. Hinging paumanhin ito. Maiba tayo. Sang trabaho ba yung tinutukoy mong bakante tsaka anong posisyon? Usisa nito. Sa Luxurious Mall sa Metro. Through online ako nag-apply at sa awa naman ng Diyos, natanggap ang pinasa kong aplikasyon. Pumasa naman ako sa written exam na ibinigay nila sa akin. Interview na lang ng owner ang kailangan natin para maging empleyado tayo ng isang kilalang mall sa bansa. Sagot niyang ikinamangha ng kaibigan. Grabe ka! Nagawa mo yun nang hindi ko man lang nalalaman? Saad nito? Paano mo naman malalaman? Busy ka sa fiction mo. Irap niya rito. Taray! Nakakapag-rolyo ng broken. Goods yan, pagpatuloy mo yan ha? Tinapik siya nito. Tipid ng ngiti na lamang nagawang itugon ng dalaga. Hindi na gaanong mainit ang ulam nila kaya't maayos na silang kumain. Matapos ay si Myla nang nagpresentang maghugas ng kanilang pinagkainan habang siya na may pinirmahan ng resignation na ginawa ng kaibigan. Matapos niyang pirmahan ng resignation ay nag-send siya ng email sa currently o mas tamang sabihing temporary assistant ng owner. Sinabi niya sa mensaheng ora mismo ay lalarga sila upang gampanan ng posisyong ibibigay sa kanila. Oras na makuha nila ang kiliti ng bilyonaryong owner ng pinakamataas na mall sa Maynila. Sa pagsapit ng gabi ay nag-ayang uminom ng konti si Claire na sinang-ayunan naman ni Myla. Sa balkonahin nila inubos ang sanmig na kanilang napiling inumin. Nang maramdaman ang tama ng alak, bagaman konti lang ang alkohol ay nag-aya ng matulog si Claire. Kinaumagahan ay maaga silang nagising. Mukhang merong nakapasok na ahas sa apartment nang hindi natin namamalayan ah. Anas ni Myla. Nang pagkabukas niya sa cabinet ay wala na ang mga gamit ni Susana. Wala siyang naging tugon dahil ayaw niya ng pag-usapan pang tungkol sa dating nobyo at ngayon dati niya na lamang na kaibigan. Oops, sorry friend, nakapagsalita ako ng bad word. Ngiwing depensa nito na tinanguan niya na lamang. Naligo sila't gumayak dala ang resignation nilang dalawa. Taas noong sinalubong ni Claire ang dating kaibigan. Nasa customer service ang pwesto nito, kaya't pagpasok pa lamang nila'y mukha kagad nitong bumungad sa kanila. Ang sangsang masyado rito, kakasuka! Parinig ni Myla kaya't kaagad na nagbaba ng tingin ang pinariringgan nilang dalaga. Tara na best friend, magpasa na tayo ng resignation at nang makaalis na tayo rito. Sinadya nitong iparinig yun kay Susana bago siya hinila patungong opisina ng head manager. Hindi naman na sila inusisa pa ng head kung bakit nila napagpasyahang umalis, kaya't naging madali ang lahat para sa kanila. Chin up ante, huwag kang papaapekto sa mga talipandas na yan. Pakita mong hindi ka affected. Ipakita mong nakamove on ka na ng ganun kadali. Sambit ni Myla nang matanaw nilang dati nilang kaibigan, kasama ang manlulokong si Bobby. Sa itsura nito'y mukhang lumipat ang lalaki sa mall. Humugot ng malalim na hangin si Claire tsaka itinaas ang tingin. Sabay silang humakbang. Nakakapit si Myla sa braso ng kaibigan. Nang natapat sila sa dalawa'y tinarayan nito ni Myla. Habang si Claire ay seryoso lamang ngunit hindi mo na sa kanya makikita ang sakit. Wala na ang panghihinayang. Pak! Bigyan ng koronang reyna natin! Bulalas ni Myla nang makalabas sila sa mall na kanilang pinagsilbihan. Tama ka naman kasi Myla. Hindi sila karapat-dapat. Ayoko nang pag-usapan pa sila eh.
They're nothing. Wala na silang halaga kaya tara na't makapag-impake na tayo. Dahil nabili ko ng ticket natin. 2 oras na lang lalarga na yung bus na sasakyan natin. Kaya tara na. Ani't hinila na si Myla patungo sa pinarang taxi. Lihim na nabibilib ang kaibigan niya sa kanya. Pagdating nila sa boarding house nila ay kaagad nilang inimpake ang kanilang mga gamit. Meron silang advance na pang 2 buwang upa. Kaya't kinancel nila yun ang meron silang magamit na extra pa kapag naroroon na sila sa Maynila. Madaling araw nang marating nilang destinasyon, ngunit bago pumunta sa papasukang trabaho, ay naghanap na muna sila ng apartment. Hindi naman sila nahirapan kaya't nang makapagpahinga at makakain, ay nagtungo na sila sa luxurious mall. Tanggap na kagad kami? Bulalas ni Myla na makausap nilang babaeng na-assign upang interviewin sila. Yes ma'am, kayo ngayon ay personal assistant at sekretarya na ng owner. Pwede na po kayong tumuloy sa office ng chairman. Anang babae. Yun na yun? Tanggap agad tayo? Tanong ni Myla. Lumabas na sila sa silid ng pinag-interviewhan sa kanila ng mabait na babae. Meron na kasi tayong experience at competitive tayong manggagawa. Kaya siguro ganun. Saad na lamang ni Claire. Baka nga. Pagsang-ayon na lamang ni Myla. Tumuloy sila sa sinasabing office ng owner. Kumatok sila at nagbigay galang. Come in. Baritonong saad ng lalaking nasa loob ng opisina. Ang gwapo ng boses, friend. Pakiramdam ko nag-uumapaw ang sex appeal at good looks niyan. Impit ang kilig ni Myla. Ay nako, kakabasa mo ng fiction yan. Anya't pinihit ang pintuan. Nauna siyang pumasok na sinundan naman ni Myla. Good day, sir. Kami po pala yung bago niyong PA at sekretary. Pagbibigay galang niyang muli at pagkuha na rin sa atensyon ng nakataligod sa kanilang lalaki. Sa tindig nito'y halata mo na talagang kagandahan ng pagiging lalaki nito. Dahan-dahang lumingon si Lexus. Napangiti siya nang muling masilayan ng matalik niyang kaibigan noon nung high school sila. Lexus Montemayor? Kunot noong pagkilala ni Myla sa kanilang kaharap. Yes. It's nice to see you two again. Bruskong sagot niya na nakapagpasinghap kay Myla. Habang si Claire ay umidat, halata ang pagkabigla. Dahil ang lalaking kaharap nila ay isang mahirap na binata noon. Isang kahig at isang tuka. Kaya't nakakamanghang naabot niyang tagumpay sa buhay. Claire, tawag niya sa pangalan nito. Do you still remember me? Tanong niya nang maupo sa swivel chair. Oo naman. Ikaw ba talaga ang owner nitong mall na ito? Paniniguro niya. Yes. Nakakapagtaka ba? Tanong niya pabalik. Hindi naman. Nakaka-proud lang kasing layo ng narating mo eh. Congratulations. Senserong anyang nagpangiti sa binata. Thank you. Kahirapan ang nag-udyok sa akin para kayanin ang lahat kahit na sobrang imposible. Pahayag niyang lalo lamang ikinamangha ng dalawa. Mas lalo kang gumwapo ah. Sir ka na ngayon? Wow, grabe. Proud kami sa iyo, classmate. Ani Myla. Tango ang itinugon ni Lexus. Have a seat. Aya niya sa dalawa. Sumunod naman kaagad ang dalawa. Nasabi naman na siguro sa inyo kung anong trabaho ang na-assign sa inyo, hindi ba? Tanong niya. Tumango ang dalawa. Ikaw ang bahala sa mga schedule at meetings ko, Miss Cacho. Anya kay Myla. Habang ikaw naman, Miss Amonte, makakasama ko saan man ako magpunta. At kapag sinabing personal assistant, ay kasama kita. Kung nasan ako, dapat nandun ka. Kaya't maya-maya ililipat ka na sa bahay ko. Busy akong tao kaya ako kinakailangan ng assistant bukod sa sekretary. Pahayag niyang binigyan ni Myla ng lihim na mali siya. Tumikhim si Myla at pasimpleng siniko ang tatangu-tangong kaibigan. Ay! Pangaharot niya kay Claire kaya't kinurot siya nito sa singit. Napahiyaw naman ang dalaga. Pinanlakihan ni Claire ng matang malisyosong kaibigan. Palibhasa'y alam nitong crush siya noon ng lalaking kaharap nila ngayon. Kaya ang lakas ng loob na mang-asar. Tumayo si Lexus. Tanghali na. Anyat sinipat ang oras sa suot na relos. Oras na para kumain. Gusto niyo bang sumabay?
My treat. Pag-aaya niya. Naku, busog pa ako sir eh. Eto na lang best friend ko. Tanggi ni Myla tsaka hinilang kaibigan patayo. Sige sir, aralin ko lang muna itong mga schedules mo ha. Tapos ay manananghalian na rin ako. O sige na, adios. Malawak ang ngiti nito sa labi ng iwanan ng dalawa sa loob. It's your time to shine, best friend. Usal niya ng silipin ng dalawa sa loob. Magandang feeling ko sa kanila. Mukhang magkakaroon ng continuation ng puppy love nila noon. Bubulong-bulong niya pang sabi ng tuluyang lisanin ng opisina. Pasensya ka na sir sa kaibigan ko ah. Hinging paumanhin ni Claire nang sila na lamang naroroon sa loob. Nahihiya siya sa inakto ng kaibigan. Kilalang kilala niya si Myla. Kaya't alam niya kung bakit nito mas piniling mapagsulo sila ni Lexus. Mukhang ibinubugaw siya ng kaibigan sa dati niyang hinahangaan. It's okay. Hindi mo naman kailangang humingi ng dispensa. Let's have our lunch. Bakante naman ang schedule ko ngayon, kaya pwede tayong magkamustahan. Saad niya nang idantay ang braso sa balikat ng matalik na kaibigan. Napaigtad naman si Claire sa ginawa ng binata. Nakaramdam siya ng pagkailang. Dahil kung noon ay nagagawa siya nitong akbayan ay iba naman ang sitwasyon nila ngayon. Hindi na sila mga bata. Sir Lexus, pwedeng pakialis ang kamay mo. Ayoko kasi magkaroon ng issue lalo't owner na kayo at PA niyo ko. Ilang niyang sabi. Don't mind them. Kaibigan kita. Kaya natural lang ang ganito. Isa pa'y na-miss ko ang girl best friend ko noon. Kaya tara na, kumain na tayo. At huwag mo nang isipin ng ibang tao. Hinila na niya ang dalaga palabas. At gaya nga ng sinabit iniisip ni Claire, ay natuon sa kanila ang malisyosong tingin ng mga tao. Nagkaroon din ng bulong-bulungan. Kita mo na sir, iba yung tingin nila sa atin. Kaya please alisin nyo na po yung kamay nyo. Hindi na po tayo mga bata. Matatanda na tayo kaya kahit na magkaibigan tayo noon, hindi maniniwala yung mga mapanghusgang tao na nakapalibot sa atin. Lalo na't wala naman silang alam na magkakilala at magkaibigan tayo noon. Pilit niyang ipinaliliwanag ngunit tila babingi ang lalaki. Ipinagpatuloy lang nito ang paglalakad hanggang sa makapasok sila sa elevator. Pinindot ni Lexus ang numero patungong ground floor. Tsaka siya sumandal sa haligi ng sinasakyan nila. Pinagmasdan niyang maigi ang dalaga at hindi niya maitatangging mas lalo itong gumanda. Napansin niyang dati lang din ang height nito noon kaya't lihim siyang napangiti. Duwende niya noon kung tawagin si Claire kapag inaasar niya ito habang ito na may tinatawag siyang kapre dahil hindi maipagkakaila ang tangkad niyang umabot ng 6+. Ang kulit mo pa rin! Sumusukong saad ni Claire. Dahil hindi talaga ni Lexus tinanggal ang pagkakadantay ng kamay nito sa balikat niya. Kahit pa nakasandal na ito sa elevator, napangiti ang binata sabay kibit ng kanyang balikat. Kapag palagi mong iniisip ang sasabihin ng ibang tao, masisira ka, madadown ka, at mawawalan ka ng focus. Kaya ako nga tinanggap kagad ang application mo kasi gusto kong makasama muli ang best friend ko. Mas marami pang applicant ng overqualified pero dahil kilala at best friend kita noon, plus hinahanap talaga kita ikaw na agad ang pinili ko. Pagtatapat niya, I'm your boss, kaya sundin mo na lang ang hiling ng nooy best friend mo. Dagdag niya pa. Kahit papano'y napangiti ang dalaga dahil hindi siya nakalimutan ng lalaking unang nagpatibok sa nooy bata niya pang puso. O siya sige, I command you, bossing. Anyang nagpangiting lalo sa binata. Pagkabukas ng elevator ay lumakad na sila hanggang sa makarating sa lobby ng mall. Nasa kanilang tingin ng ilang staff at ng ilang nakakakilala kay Lexus. Huminto ang binata kaya't napahinturin ng dalaga. Seryoso niyang binalingan ng mga empleyadong sa kanila'y nakatingin. As far as I know, oras pa rin ng trabaho. Hindi pa naman break time kaya kayong lahat ay bumalik at asikasuhin ang mga trabaho niyo. Maotoridad ang tono ng binata. Nagsipulasan naman ang mga sales lady at salesman. Inayos ni Lexus ang necktie bago muling inakay palabas ang dalagang naumid dahil sa pagkabigla. Ang seryoso mong masyado kanina. Strict boss ka ba ha, kapre? Hindi niya mapigilang itanong yon.
Walang nagbago sa'yo. Ginulo niya ang buhok ng dalaga na makapasok na sila sa kanyang sasakyan. Natuwa siya nang marinig ang bansag na yon. Sa totoo lang, ay na-miss niya nang tinatawag siyang ganon ang kaisa-isang babaeng kaibigan niya. Hindi niya na sinagot ang tanong nito kung istriktong boss ba siya, dahil malalaman din naman ito kapag nagsimula na ang trabaho. Sa'yo rin naman, walang nagbago sa ugali mo, pero yung estado at appearance mo, sobrang nagbago. Excellent improvement. Nakakabilib nga eh. Boss na boss ka kanina? Puri niya. Thank you. Ang sarap palang makarinig ng compliment mula sa kauna-unahang tao na pinagkatiwalaan ko noon. Ngiting saan niyang nagpangiti rin sa dalaga. By the way, ano nga palang gusto mong kainin? Tanong niya habang nakatingin sa unahan. Paminsan niyang tinapunan ng tingin ng dalaga kapag malayo-layo ang ibang sasakyan na nasa unahan o di kaya'y nasa likuran nila. Kahit ano basta yung mura lang, kung pwede nga sa karinderya na lang tayo eh. Hiling niya na kaagad namang sinang-ayunan ni Lexus. Dahil matapos niyang maabot ang inaasam-asam na kaginhawahan, ay hindi na siya nagawi pa sa mga karinderya. Hindi dahil naging maarte na siya, kung hindi dahil naging busy siya na halos inuutos niya na lang sa dating sekretarya ang pagbili ng pagkain niya. Ngayon lamang siya nabakantehan dahil tinapos niya ang lahat ng kailangang gawin bago pa man dumating ang inaasahan niyang tao. Sa isang karinderya kung saan nagbibigay ng mga native na pagkain nila na piling kumain. Noon ay adobong manok na maanghang ang palagi nilang binibiling ulam. Kaya't ngayong nasa loob sila ng karinderya ay iyon ang hiniling nila. Mauubos ba natin to? Gulat na tanong ni Claire nang dumating na si Lexus. Bitbit ang isang malaking tray na naglalaman ng 3 putahe ng native na manok at 1 tusawang kanin. Mauubos natin to, I'm sure. Kumpiyansang tugon ni Lexus. Maghugas ka na dahil kamayan ang estilo ng pagkain dito. Saad niya nang ilibot ang paningin sa paligid. Pawang mga nakakamay sa pagkain ng mga kumakain. Tiniklop muna ni Lexus ang long sleeve, habang si Claire naman ay pinusod ang mahabang buhok. Mas gumanda ka palalo. Puri ni Lexus nang matapos na ng dalagang pusurin ang bagsak nitong buhok na dati pinaglalaroan pa niya. Kung minsan nga'y tinitirintas pa niya. Bolero, ikaw kaya tong gumwapo. Hindi nga kita gaanong nakilala eh. Kung hindi pa tawagin ni Myla ang buong pangalan mo, hindi ko malalamang ikaw na pala yung dating payatot at kapring kaibigan ko. People change pero sa'yo, good change. Kaya thumbs up ka. Saad niyang nagpangiti ng wagas sa binata. Ngiting aso ka na naman, sita niya. Sorry, ngayon mo lang kasi ako sinabihang gwapo ko. So it means nagagwapuhan ka na sa akin noon pa? Sinimulan na nilang kumain ngunit kahit kumakain at may mga laman ng bibig nila'y panay sila usapan. Animoy hindi nauubusan o mauubusan ng topic. Kapag kasi pinuri kita noon ay tiyakong lalaking ulo mo. Gwapo ka naman na since birth. Ngayon mas gumwapo ka kasi syempre ngayon alaga mo na talagang sarili mo. Hindi ka na mukhang kalansay. Natawa siya ng bahagya nang sabihin niya yon. Parang hindi naman ako ganun kapayat dati. Medyo malusog ka lang, kaya mo nasasabing payat ako. Depensa ni Lexus. Siguro nga. Sagot niya na lamang tsaka nilantakan ng paa ng manok. Grabe ang sarap ng mga pagkain dito. Biruin mo yun, naubos natin lahat. Bulalas niya matapos silang simutin ng in-order ni Lexus na pagkain. Sabi ko sa'yo eh, sagot ng binata. Lihim siyang natawa nang tanggalin ng dalaga ang botones ng suot nitong pants. Lumobo kasing kanina'y manipis nitong tiyan. Ang lakas mo pa rin kumain. Pabiro niyang sabi. Oy, hindi nagutom lang ako. Depensa niya. Kumuha siya ng toothpick tsaka kinalkal ang mga sabit-sabit sa ngipin niya. Lalo lamang natuwang binata dahil ni katiting na pagbabago sa gawit ugali ni Claire noon ay ganun na ganun pa rin ngayon. Naiinitan ka ba? O sisa ng dalaga nang salubungin niyang tingin ng binata sa kanya. Umiling si Lexus. Hindi. Tipid niyang sagot. Ganun? Bakit parang pinamumulahan ka? Iyang dulo ng tenga mo namumula pa oh. Baka allergic ka ha? Hala, baka allergic ka nga. Bigla siyang naalarma dahil baka na-allergy nga ang boss niya.
Kumalma ka nga. Noon pa naman ako kumakain ng manok. Kaya paano magkaka-allergy ako? Mainit. Oo, mainit. Ngayon ko lang naramdaman kasi nakatingin ako dun. Turo niya sa flower vase na nakadisplay sa lamesa ng isang matandang babae. Pagkuway, nag-iwas nang lumingon sa kanilang gawi yung babaeng matanda na naroroon. Nilingon naman ni Claire ang itinuro ng binata. Kasabay nun ang pagkunot ng kanyang noo dahil bakit naman ito titingnan ng flower vase na palanta ng bulaklak? Okay ka lang? Ano namang espesyal dun sa papalantang bulaklak? Salubong ang kilay niyang tanong. Ang weird mo rin minsan, sir. Anya pa. Just don't mind me. Sandalit magbabayad na nga lang ako. Iwas niya sa dalaga pagkuway dali-daling tumayo. Anyari doon? Taka niyang tanong sa sarili. Nagkibit balikat na lamang siya't sinimulang ligpitin ang kanilang pinagkainan. Tara na. Aya ni Lexus. Nawala na ang pamumula nito. Tumayo naman na si Claire. Nakapaghugas na sila ng kamay at bibig. Kaya't lumabas na sila sa karinderyang yon. Bukas, sir, treat mo ako ulit ha. Ani Claire na makapasok na sila sa loob ng kotse. Oo naman, basta ikaw. Matamis ang gumuhit ng ngiti sa labi niya nang sang-ayunan ng dalaga. Napangiti rin naman si Claire. Umandar ang sasakyan. 15 minutos din ang layo ng kumpanya kaya't nagawa nilang mag-usap pa. Kamusta nga pala sila Tita Clara, Tito Carlos? Usisa ni Lexus habang nakafocus sa pagmamaneho. Napabuntong hiningang dalaga at saka tinanaw ang nagtataasang buildings. Wala na sila. 5 years ago. Malungkot niyang sagot. Nagulat ang binata. Nabigla ito sa naging sagot ni Claire dahil sa pagkakaalam niya wala namang dinaramdam ang mga magulang nito. Malulusog ang mga magulang ng dalaga. Paano? Anong nangyari? Bakit sila nawala? Sunod-sunod niyang tanong. Nasa tono niya pa rin ang pagkabigla. Nagkaroon ng unos sa probinsya natin. Sa kagustuhan nila nanay na iligtas ako, sila tong nawala. Masakit dahil binuwis nilang buhay nila, mabuhay lang ako. Maputla't wala na silang buhay nang matagpuan sila ng mga rescuers. Humupa ng baha. Tahimik na yung kalangitan. Ngunit nagkalat naman ang bangkay. Sa pagsariwa sa nakaraan ay hindi niya mapigilang mapaluha. Naramdaman niya na lang mainit na palad ng binatang humahaplos sa kanyang balikat. Nilingon niya ito. Kitang-kita niya ang awa at simpatya nito sa nararamdaman niya. Nag-iwas siya ng tingin nang haplusin nito ang mukha niya. Merong kung anong kuryente kasi ang dumaloy sa buong sistema niya nang idampi nito ang palad sa kanyang pisngi. Nasa gilid na pala sila ng kalsada. Hindi niya man lang namalayan na itabi na ng binata ang sasakyan. Claire. Masuyo ang himig nito. Hinuli nito ang baba niya, tsaka muling iniharap. I'm so sorry for your loss. Hindi ko alam na ganun ang nangyari. Maging ako na ngayon lamang nalaman ng nangyari ay nagulat. Nakakalungkot ngunit sadyang hanggang doon lamang talaga ang buhay na inilaan para sa kanila. I'm here. Gusto kong malaman mo na andito lang ako. Hindi na kita iiwan. Hindi na ako aalis. Mananatili na ang best friend mo sa tabi mo. You will never be alone. I promise. Pinawi niyang luha sa mga mata ng dalaga. Gamit ang isang kamay ay inalis niya ang seatbelt upang mayakap ng mahigpit ang dalaga. Hinaplos niya ang likod nito. Hinagkan-hagkan niya rin ang noo nito na halos ikawala ng hangin sa baga ng dalaga dahil sa pagpipigil nito sa sariling hininga. Hindi kasi ni Claire akalaing hahagkan siya sa noo ng binata. Hindi basta-bastang kabang kanyang nararamdaman. Kakaibang pagpitik ng kanyang puso. Napalunok siya nang muling idikit ng binata ang mainit nitong labi sa kanyang noo. Yakap-yakap pa rin siya nito at patuloy na inaalo kahit na kanina pa siyang nahinto sa pagluha dahil sa paghalik at pagyakap nito sa kanya. Yung naramdaman niya noon para dito ay naramdaman niyang muli ngayon. Ibang-iba, walang exaggeration, pero kumbaga, swabe lang. Sumingot siya't bahagyang kumala sa binata. Pinawi niya ang luha at saka ngumiti. Okay na ako. Tanggap ko na yon. Naiyak lang ako kasi naalala ko yung nangyari pero okay na ako. Anyang nagpangiti sa binata.
Hinaplos nitong muli ang pisngi niyang nagpatigil muli sa pag-ikot ng mundo niya. Parang sila lamang naroroon. Ano bang nangyayari sa iyo, Claire? Naguhumiyaw ang isipan niya maging ang puso niya. Kagagaling niya lang sa heartache ngunit bakit ngayon tumitibok na kaagad ang puso niya? Nahihibang na yata siya. Umiwas siya't umayos ng upo. Ibinalik niya ang tingin sa labas ng bintana. May trabaho pa tayo. Nasabi niya na lamang. Rinig niya ang buntong hininga nito ngunit hindi niya yun pinansin. Umaandar ang sasakyan ngunit awkward ang atmosphere nila sa loob ng sasakyan. Tila ba nawalan sila ng lakas upang mabukas muli ng maaari nilang pag-usapan. Narating na nila ang matayog na mall. Naunang bumaba si Lexus upang sana'y pagbuksan ng dalaga. Ngunit naunahan na siya nito. Nakalabas na ito kaya't pagkamot na lamang sa ulo ang tanging niyang nagawa. Are you okay? Are we okay? Hindi niya napigilang itanong yun sa dalaga. Inabot niya ang palapulsuhan nito nang hindi sa kanya makawala dahil mukhang umiiwas to. Did I say something wrong kaya bigla kang nawala ng imik? If there is, I'm so sorry. Hindi ko naman intensyong paluhain ka. I'm just curious. I'm sorry. Sinserong paghingi niya ng dispensa. Ano ka ba, sir? Okay na po tayo. Inilulugar ko lang yung sarili ko. Uulitin ko. Boss po kita at personal assistant niyo ako. Ayoko pong magkaroon tayo ng issue. Isa pa po, sir. Kagagaling ko lang sa heartbreak. Dumidistansya ako sa maaaring makadistract sa akin. Maintindihan niyo po sana. Matapat niyang wika. You mean, kadistract pala ako para sa'yo? Yun talagang tumatak at rumihistro sa utak niya. Ewan niya ba ngunit natawa ang puso niya nang marinig yun mula mismo sa bibig ng dalaga. Hindi. What I mean sir maging professional po tayo. Kapag nasa trabaho trabaho lang po. Huwag po tayong umakto na magkakilala o di kaya'y magkaibigan. Paliwanag niya. Nagsalubong naman ang makakapal na kilay ng binata. Binitawan niyang palapulsuhan ito. Saka seryoso niyang sinalubong ang naglulumikot nitong mga mata. Kung iyan talagang tingin mo, ay sige, pagbibigyan kita. Itatrato kitang hindi kilala kapag narito tayo, lalo't kapag oras ng trabaho. Let's go, Miss Amonte. We have a lot of things to do. Pagkasabi niya no'y tinalikuran niya ng dalaga. Kaagad namang sumunod si Claire. Sa pagsakay nila sa elevator, ay muling namayani ang katahimikan. Walang gustong magsalita. Pinaninindigan nilang naging usapan kanina. Nakagat ni Claire ang ibabang labi na para siyang hangin kung ituring ng binata. Hiniling niya ito ngunit bakit parang nasasaktan siya? Bakit parang hinahanap-hanap niya ang masiglang aura ng boss niya? First meet nagkaroon agad ng love quarrel? Anong trip mo, ante? At parang hindi kayo magkakilala noon pa man ni Sir. Mahinang usisa ni Myla nang pumasok sa loob ng banyo ang binata. Nilaro naman ni Claire ang kuko. Hiniling ko kasing maging professional kami. Masama ba yung sinabi kong umakto kami na parang hindi kami magkakilala? Mahinang paliwanag niyang ikinanguso ni Myla. Lumaki rin ang butas ng ilong nito. Apaka mo namang babaita ka? Siyempre, best friend kayo nun kaya natural lang na magkaroon ka ng special treatment. Namiss ka ng tao tapos sasabihan mo ng ganun. Ang OA mo sa part na yun, be. Masyado na namang lumawak ang imagination mo pagdating sa ibang tao na wala namang ambag sa buhay mo. Bawiin mo yung sinabi mo kay Sir kanina nang hindi tayo rito nagmumukhang The Walking Dead dito sa loob ng opisina na to. Ang pangit ng tahimik at serious na atmosphere, no? Nakakaantok, nakakawala ng energy, kaya gawin mo yung sinabi ko. Kung hindi kukurutin ko yung singit mo. Mataray at parang nanay na sermon niya kay Claire na napapakamot na lamang sa ulo. Naaapektuhan ka kaya mo yun sinabi. Napaghahalataan ka naman masyado, ante ko. Pahabol pa ni Myla. Walang ganun, Myla. Ano ba? Giit at depensa niya sa sarili. Asus, kausapin mo pagong. Sa pusa ka magpalusot. Kilala kita mula ulo hanggang paa. Kaya hindi mo magagawang mag-deny sa akin, Day. Marahan niyang tinapik ang braso ng kaibigan. Huwag mong diktahan ang sarili mo. Go with the flow nang maging masaya ka. Seryosong payo niya tsaka naupo na sa pwesto dahil nakalabas na ng CR ang kanilang boss.
Sumapit na ang hapon at natapos na rin ang working hours ng lahat. Nagpresenta na si Lexus na ihatid ang dalawa sa inuupahan ng mga itong apartment. Pack your things, Claire, dahil sa bahay ka natitira. Personal assistant kita kaya pati sa bahay, pagsisilbihan mo ko. Wala akong nauutusan sa bahay kaya malaking ginhawa para sa akin ang pagstay mo sa bahay ko. Saad ni Lexus nang makababa ang dalawang babae. Magsasama sila sa isang bubong. Pwedeng magkaroon ng romantic night with matching lundo ng kama. Pangaasar ni Myla sa kaibigan. Siniko-siko pa nitong dalaga. Nagiging berde na naman yung utak mo ha. Assistant lang be, magiging julalay lang. Kaya wag mong lagyan ng mali siya. Sita niya sa kaibigang palagi na lang nag-a-advance mag-isip. Alam ko na yan. Nabasa ko na yan sa isang romantic story. Magsasama sa isang bubong kuno julalay kuno. Tapos nagkadevelopan hanggang sa magtsuktsakan. Aray! Nasapo nitong batok na binatukan ng pinamumulahang dalaga. Bibig mo Myla, walang preno. Nakakahiya kay sir. Nakatingin sa atin Pinandilatan niya ang kaibigan. Nilingon naman ni Myla ang binatang pigilang ngiti sa kanilang dalawa. Ay nako, ilabas mo yan sir sa bibig at baka sa puwet mo yan lumabas. Banat niya naman kay Lexus. Natawa na lamang ang binata. O siya, pasok na kami sir. At nang mapagtulungan na namin ang pag-iimpake. Nga pala sir, bago kami pumasok, gusto kong sabihin birhen pa tong kaibigan ko. At kung plano mong butasin siya, pakasalan mo muna. Tinakpan na ni Claire ang bibig ng kaibigan at hinila na ito. Pasensya na. Hinging paumanhin niya sa binatang tatawa-tawa. Myla, ano ka ba naman? Ba't sinabi mo yun, nakakahiya? Reklamo at maktol niya sa kaibigang parang barena ang bibig. Sus? Ngising saad ni Myla. Trust me, you and him are destined. Kaya sumabay ka lang sa agos. Magkakaroon ng part 2 na udlot na puppy love sa pagitan yung dalawa. I can sense it, girl. Kinindatan niya ang kaibigan bago kunin ang malaking bag na pinaglagyan nila ng gamit papunta dito sa Maynila. Nanahimik na lamang si Claire dahil hindi naman siya nananalo sa kaibigang animoy manghuhula. Ingatan mo tong best friend ko sir ha. Kung sakali mang liligawan mo, ibibigay ko sa inyo ang full support ko. Basta't bridesmaids ako Bulalas ni Myla nang makapasok ng kaibigan sa loob ng sasakyan ng binata. I will. Tipid ngunit makahulugang tugon ni Lexus na nagpatili sa sumusuporta sa kanilang si Myla. Gosh! Kinikilig ako for the first time. Tiling saad nitong pinandilatan ang nakatanaw sa bintanang si Claire. Nagmistulang hinog na kamatis na ngayon ang mukha ng kaibigan niya dahil sa labis na hiya. Nagbablush ang friend ko sir Turo niya sa kaibigan kaya tinignan ng binata ang dalaga. Myla! Sita niya ngunit tinawanan lamang siya ng lukalukang kaibigan. Sige na sir, alis na kayo. Bye! Kumaway siya sa dalawa. At kay kending-kending na pumasok sa loob ng apartment. Napailing na lamang si Claire. Pasensya ka na talaga sir sa kaibigan kong yun Hindi niya pa kasi naiinom ang gamot niya kaya siya ganon. Nahihiyang saad niya nang pumasok na rin ang binata sa loob ng kotse. It's okay. Sa totoo lang ay nakakatuwa kayo. Ngiting saad niya bago buhayin ang makina ng sasakyan. Tipid na lamang nang umiti ang dalaga. Bahay pa ba to o palasyo na? Grabe ang ganda. Babasagin ang dingding. Kita pang loob. Manghangwi ka ni Claire nang bumukas ang malaking gate. Nasa harapan na sila ng isang napakalaking bahay. Nakakasya na yata ang 10 pamilya sa sobrang laki. Let's go. Ayan ni Lexus. Kinuha niya sa compartment ang malaking bag ng dalaga. Nauna siyang naglakad na sinundan naman kaagad ng dalaga. Wala kang kasama rito ni isa? Usisa ni Claire nang makapasok na sila sa loob. Wala man lang kasi siyang nakitang kahit na isa man lang katulong. Wala. Ayoko kasing meron nun. Nasanay na kasi akong ginagawang lahat. Tugon niya. Ipinatong niya sa single sofa ang bag ng dalaga. Gusto mo ba ng juice? Tanong niya. Wag na. Maganda na lang siguro tayo ng hapunan. Sagot niyang tinanguan naman kaagad ng binata. Alika, nandun ang kitchen. Kinuha niya ang palad ng dalaga at hinila patungong kusina.
Natuon sa kamay nilang magkadaop ang mga mata ng dalaga. Lihim siyang napangiti dahil halos sakupin na ng palad ng binata ang palad niya dahil sa laki at lapad noon. Pwede bang mag-request ng ulam? Parang batang saad ni Lexus nang maupo sa bangkong hinila niya. Oo naman, ano ba yon? Napakamot siya sa batok. Pakiramdam niya'y biglang uminit ang palibot ng kusina nang muli niyang masilayan ang matamis na ngiti ng babaeng nagpapakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Sabihin mo na, masarap akong magluto kaya sure akong hindi ako mapapahiya. Anya pang nagpalunok ng sunod-sunod kay Lexus. Tumikhim ang binata at saka nag-iwas ng tingin. Tumayo siya at kumuha ng mansanas. Pagkuway kinain yun. Chop suey at sinigang. Gusto kong yun ang iluto mo ngayon. Matagal-tagal na rin kasi nung huling kain ko noon. Sa pagkakatanda ko, nung narito pa si mama at papa. Kumagat siyang muli sa mansanas na hawak. O sige, siya nga pala, nasan yung mga magulang mo? Ba't hindi mo sila kasama dito? Usisa niya naman dito. Meron kasi kaming isa pang negosyo sa Canada. Nag-aaral pa rin ang kapatid kong si Liana. Kaya mas pinili ng mga magulang ko na magstay na sa Canada for good. Sagot niyang tinangutanguan ni Claire. Lexus, wag mo sanang mamasamain pero paano mo naabot ang ganito? I mean, paano ka naging biglang yaman? Puno ng kuryosidad niyang usisa sa binata habang inaasikaso niya ang lulutuing ulam nila na inire-request nito sa kanya. Hindi to biglang yaman, Claire. Pinaghirapan namin ng mga magulang ko kung ano man ang meron kami ngayon. Tandang-tanda ko pa noon ang matanggap ang aplikasyon ni tatay sa isang factory sa Canada. Nung minsan siyang sumubok na mag-apply ng trabaho abroad. Nag-ipon si tatay at inayos niyang lahat para makasunod kami sa kanya. Hanggang sa naging scholar ako at nagtapos na merong matataas na marka. Marami ang kumuha sa akin ngunit iisa lamang ang pinakagusto kong pasukan. Ang EA Corp, kung saan natuto ako ng marketing strategies. Pinag-aralan ko ang takbo at daloy ng isang negosyo. Hinimay ko ng maigi nang sa ganun ay hindi ako mabigo. Oras na to pa rin ko ang inaasam kong pangarap. Nagtagal ako ng mahigit 1 taon sa kumpanyang yun. At sa 1 taong yun ay napuno ng kaalaman ng utak ko patungkol sa pagnenegosyo. Lalong-lalo na ang pagpapatayo at pagpapatakbo nito. Ang ipon ko'y ginamit ko upang tuparin ang noon ko pang pinapangarap. Sa tulong na rin ng kaibigan kong CEO ng EA Corp ay nagawa kong makapagpatayo ng isa pang branch dito mismo sa bansang sinilangan ko. Proud niyang paglalahad sa dalagang kitang-kitang pagkamangha. Napangiti si Claire. Ang lahat ng paghihirap mo'y nasuklian. Sobra-sobra pa nga. Grabe, nakaka-proud ka. Saludo ko sa'yo, Lexus. Mula sa pusong papuri niya rito. Salamat. Malawak ang ngiti niya sa labi. Gumanti sa kanya ng ngiti ang dalaga bago nito ipinagpatuloy ang ginagawa. Nagpahinga lang naman siya ng ilang minuto kaya siya naupo saglit. Kaya't nang mawala na ang pagod niya sa tulong na rin ng matatamis na ngiti sa kanya ni Claire, ay tumulong na siya rito nang matapos na sila't makakain na. Luto na itong ulam. Kumuha ka na ng plato at nang makapaghain na ako. Ani Claire. Yes, ma'am. Mabilis na pagsunod ni Lexus. Napangiti siyang muli dahil para silang mag-asawa. Sana'y magkaroon na siya ng lakas upang aminin ang noon niya pang lihim na pagtingin para dito. Naniniwala siyang itinadhana ang pagkikita nilang to. Wala siyang ginawang hakbang upang muling mag-cross ang kanilang mga landas. Kapalaran nang siyang may gawa. Labis ang saya ng puso niya nang ibigay sa kanya ng dating sekretarya ang mga resume ng mga nag-a-apply online. Nangunguna ang pangalan ni Claire. Kaya't nang makita niya ito'y walang pagdadalawang isip niyang tinanggap ang dalaga. Sabay na silang naupo matapos nilang maghain. Pinagsilbihan ni Claire ang binata na mas lalo nitong ikinatuwa. Tila ba nagbubuni ang kalooban ni Lexus. Ang sarap mo palang magluto. Mukhang ma-excite na ako ditong palaging kumain sa bahay kaysa kumain sa labas o di kaya magpa-deliver. Saad niya nang matikman ang hinandang pagkain ng dalaga. Magaling din akong gumawa ng dessert at cookies. Gusto mo rin bang matry? Natutuwa siya sa pamumuri ng kasama. Kaya't lahat ng alam niya sa kusina, ipinagmamalaki niya rito. O sige, bukas pabaunan mo ako ng cookies ha. Kumpleto naman ang supply ko dito sa bahay kaya hindi mo na kailangang isipin pa mga gagamitin mo. Sagot niya. Napangiti ang dalaga pagkuway tumango. Nagpatuloy sila sa pagkain
At nang matapos ay si Lexus nang nagpumilit na maghugas. Dahil ang rason niya ay ang dalaga nang nagluto, kaya't siya nang maghuhugas. Sa guest room ang magiging kwarto mo, Claire. Katabi lang naman yun ng kwarto ko. Madali mo lang yung makikita dahil napapagitnaan yun ng 4 na silid. Sige na, tumuloy ka na sa magiging kwarto mo. Ako na bahala rito. Magpahinga ka na dahil alam kong pagod ka rin. Ginawaran niyang muli ng matamis na ngiti ang dalaga nang ngumiti ito sa kanya. Nagpaalam ito sa kanya kaya't ipinagpatuloy niyang ginagawa. Matapos malinisan ng dining area at kusina, ay tumuloy na rin sa silid niya ang binata. Ngunit bago pumasok sa sariling kwarto, ay sinulyapan muna niya ang guest room. Natutulog na kaya siya? Tanong niya sa isipan. Marahil ay natutulog na siya. Kibit balikat niyang sabi tsaka siya tuluyang pumasok sa silid. Sa kabilang banda naman ay kinukulit si Claire ng mapanudyo at malisyosong kaibigan sa kabilang linya. Open your eye, my dearest friend. Ipupusta kong kaban ko kay Fafa Lexus kapag mali ako ng hinala na pareho niyong gustong isa't isa. Lalong-lalo ka na, no? Nabaon lang naman sa kalaliman niyang puso mo yung nararamdaman mo noon para sa kanya. Alam mo sa totoo lang, hindi mo naman minahal ng lubos yung siraulo mong ex na yun. Nakikita mo lang siya bilang sandalan, takbuhan kapag nalulungkot ka. Kala mo tunay na pag-ibig na yun pero nagkakamali ka pala. Nakita mo lang si Bobby bilang kaparehas ng pagkatao mo at hindi ng puso mo. Nagkakaintindihan kayo sa ilang mga bagay, parehas ng mga gusto. Nagigets mo ba yung pinupunto ko? Hindi ka bobo at mas lalong hindi ka naman tanga. Hindi to pangungulit friend ko. Advice to ng best friend mo. Dahil gusto ko na sa pagkakataong to, mapunta ka na sa tamang tao. Alam naman natin parehas kung gaano kabuting lalaki si Lexus. Plus points na lang yung appearance at achievements niya. Hindi ka nalugi ante. Kaya sige na, magmahal ka na ulit. I support you no matter what. Bagaman may halong kapilyahan, naroroon naman ang kaseryosohan sa lahat ng tinuran ni Myla. Araw pa lang kaming nagkikita at nagkakasama, ganyan agad iniisip mo? Oo, aaminin kong hindi nawala yung pagtingin ko sa kanya noon pa man. Tama ka rin naman na ibaon lamang nararamdaman ko para sa kanya noon. Pero Myla, iba na ang sitwasyon ngayon. Ayoko na ring sumubok muli. Natatakot na ako eh. Hindi naman natin alam kung gusto niya rin ba ako. Purong haka-haka lamang, kaya tama na Myla. Ayoko nang umasa at mas lalong ayoko nang lumuha. Gusto ko namang matahimik ang puso ko. Gusto kong mahalin muna ang sarili ko bago ako muling magmahal ng iba. Mahina niyang sabi. Rinig din niya ang pagbuntong hininga ng nasa kabilang linya. Magkita na lang tayo bukas, inaantok na rin ako eh. Kaya magpapaalam na ako. Bye friend. Paalam niya rito. Gusto pa sana kitang kausap pero sige na nga. At mukhang napagod ka talaga ng sobra. Bye na rin. Napipilitang paalam din ito sa kanya. Ibinaba niya na ang tawag. Tumihayat siya at pinagmasdan ng kisame. Di naman niya ang puso. Wala na itong kirot dahil sa totoo lang, tama ang lahat ng sinabi ni Myla. Hindi purong pagmamahal ang nadama niya sa dating nobyo. Napabuntong hininga siya bago bumangon. Maglilinis pa siya ng katawan. Nang matapos maglinis ay humiga na siya sa malambot niyang kama. Nagset siya ng alarm kahit na kumpiyansa naman siyang magigising ng maaga bukas. Pagsapit ng umagay hindi na nahintay pa ng dalaga ang alarm clock dahil mas maaga pa siyang gumising kumpara sa nakasanayan niyang oras ng pagbangon. Nag-inat-inat lang muna siya bago pumasok sa banyo upang maghilamos at magsipilyo. Nilagyan niya ng ipit ang magsinggilid ng mahaba niyang buhok nang hindi yun makaabala kapag sinimulan niya na ang paghahanda ng kanilang agahan. Iniuna niyang gawin ng cookies. Sinimulan niya lang ang paghahanda ng almusal nila nang maisalang niya na sa oven ang ginawang cookies para sa binata. Mahigit 1 oras rin nang matapos si Claire. Sinipat niya ang oras na nakasabit sa wall clock. 6 a.m. na. Nilagyan niya ng mainit na tubig ang hinandang kape nang pumasok na sa dining area ang napakasimpatikong lalaki. Hindi niya mapigilan ng paglunok ng sunod-sunod nang bumaba ang mga mata niya sa bakat na bakat nitong shorts. Alam niyang natural yun sa mga lalaki kapag ganitong bagong gising sila. Ngunit hindi niya maiwasang mailang.
Nag-iwas na lamang siya ng tingin pagkuway hinalo ang tinitimplang kape. Good morning, Claire. Bakit parang ang aga mong nagising? Bruskong wika nitong nagpatindig sa balahibo ng nakatalikod na dalaga. Heto na naman ang puso niya. Animoy nakikipagkarera na naman. Sinabi niya pa lang na hindi naiibig pang muli ngunit sadyang taksil ang puso niya. Itinutulak ng bibig niya ngunit pilit namang kinakabig ng kanyang dibdib ang lahat ng kanyang mga binibitawang salita. Ano ba, Claire? Umayos ka. Pipingan niya sa sarili. Good morning din, sir. Gusto niyang kurutin at pagalitan ng sarili dahil sa pagkautal habang nasa harapan siya nito. Ano ba't nauutal siya? Maagap naman sa kanyang lumapit ang binata at walang pasabing sinapo ang noo at leeg niya na nagpasinghap sa kanya. Hindi ka naman mainit pero bakit namumulat na uutal ka pa? May sakit ka ba? Napagod ka yata Maupo ka na muna. Inalalayan niya ang dalagang maupo sa silya. Mamaya kukuha na ako ng katulong nang hindi ka na mapagod. Hinaplos niya ang mukha ng dalaga na mas lalo lamang nagpapula sa pisngi nito. Nagsalubong ang kilay niya nang ma-realize na nagbablush ang dalagang kaharap. Sumilay ang pilyong ngiti sa kanyang labi at pagkuway hinila ang katabing bangko at naupo sa harapan mismo ng dalaga. You're blushing, but you're not hot. Is my presence the reason why you're blushing, Claire? Baritonong tanong niya habang pigil ang pagsilay ng pilyong ngiti sa kanyang labi. Hindi. Mabilis niyang tanggi. Talaga? Kung ganun anong dahilan? Tuluyang sumilay ang pilyong ngiti na kanina niya pang pinipigilan. Sasagot na sana si Claire nang tumunog ang timer para sa niluluto niyang cookies. Kaagad siyang tumayo. Kailangan ko nang tanggalin yung cookies na binake ko. Mabilis niyang sabi, pagkuway dali-daling tumalikod. Napasandal naman si Lexus sa upuan. I still have the same effect on you. Oras na siguro para tigilan ng tago-taguan ng damdamin natin. Matagal kitang hinintay at pinangulilaan, Claire. Ikaw lang nag-iisang babae na nagmay-ari at umangkin ng puso ko. You're mine. Hindi ko nahahayaang mapunta ka pa sa iba. This time masisiguraduhin ko nang magiging masaya tayo sa piling ng isa't isa. Anang kanyang isipan habang nakangiting nakamasid sa nagahango ng binik nitong dalaga. Tumayo si Lexus. Oras na upang alisin sa katauhan niya ang pagiging torpe. 27 na siya habang ang dalagay 26. 1 taon lamang ang agwat ng edad niya rito. Tulungan na kita. Kinuha niyang lagayan ng binik ni Claire at siya nang nagsali ng mga iyon. Huwag mo na sana akong iiwasan, Claire. Alam kong hindi na tayo mga bata. Kaya wala nang dahilan para magtaguan pa tayo ng nararamdaman natin para sa isa't isa. Matagal akong nangulila sa'yo. Tiniis kita dahil gusto ko sa oras na bumalik ako, meron na akong maipagmamalaki. Gusto kita, Claire. Sinasabi ko ito hindi para mahalin mo rin akong pabalik. Kung hindi nais ko lang ipaalam sa'yo na simula't simula, ikaw lang. Maraming bansang napuntahan ko. Maraming dilag ang halos lumuhod na mabigyan ko lang sila kahit nakatiting na pagmamahal. Ngunit wala Ikaw lang talagang nagmamay-ari nito. Tinuro niya ang dibdib. Kinuha niya ang palad nito at itinapat yun sa dibdib niyang malakas ang pagpintig. Nakaukit ka na sa puso ko, Claire. Alam kong nakakabigla ngunit huwag ka mag-alala. Dahil hindi ako nagmamadali. Nakaya kong maghintay ng tamang panahon at nasisiguro kong ngayon ay kakayanin ko pa rin maghintay. Gusto kong malaman mo na mahal kita. Noon. At magpahanggang ngayon. Liligawan kita hanggang sa pahintulutan mo na akong pasukin ang mundo mo. Maghihintay ako hanggang sa makayanan mo na ulit na magmahal. Kinabig niya ito at saka niya niyakap ng mahigpit. Dama niyang mabilis na pintig ng puso ng dalaga. Kaya't batid niyang meron siyang puwang sa puso nito. Natatakot lamang ito at nakahanda siyang alisin ang takot na yon ng dalaga. Hindi ko alam ang tamang sagot. Matapat niyang saad habang nakakulong pa rin sa bisig ng binata. I know. Hinaplos niya ang buhok nito at bahagyang binitawan. Hinuli niya ang baba nito. Kaya't nagpantay ang kanilang mga mata. Matamis siyang ngumiti. Namumula naman to.
Ang sarap mong ibusa kapag pinamumulahan ka. Ginulo niya ang buhok nito. Napasimangot naman ang dalaga dahil nagulo ang buhok niya. I'm sorry, aayusin ko na lang. Hinila niya ito paupo. Pagkuway inayos niyang nagulo nitong buhok. May ponytail ka ba? Tanong niya kaya't kinuha ng dalaga ang pampuso na nasa kamay niya at ibinigay yun sa binata. Pwede ko bang tirintasin ulit ang buhok mo? Masuyo ang tanong nitong hindi naman tinanggihan ng dalaga. Oo naman, malambing niyang tugon. Inalis ni Lexus ang ipit ng dalaga at sinimulang tirintasin ang mahaba nitong buhok. Si Claire lamang nagagawa niya ng ganito, samantalang ang kapatid niyang babae kahit na makiusap pa sa kanya, hindi niya talaga tinitirintasan dahil gusto niyang si Claire lamang ang ginagawa niya noon. Ayaw niya ng iba kahit ng sarili niya pang kapatid na babae. There, it's all done. Napakaganda mo, Claire. Puri niya nang matapos. Hinaplos-haplos naman ni Claire ang buhok. Nagmukha siyang si Queen Elsa sa palabas na Frozen. Salamat. Alika na, kumain na tayo dahil lumalamig na yung pagkain. Pag-aaya niya. Tumango naman agad ang binata. Sa hapag ay hindi ni Lexus magawang alisin ang tingin sa kaharap na dalaga. Parang bumalik sila sa pagiging teenager. May dumi ba ako sa mukha? Kinapa niya ang bibig pati ng pisngi sa pag-aakalang merong dumi. O hindi kaya'y dumikit na pagkain, kaya itong ngiti ng ngiti ngunit wala naman. Wala. Ang ganda mo lang kasi kaya hindi ko magawang alisin ang tingin ko sa'yo. Hindi ka nakakasawang pagmasdan kaya't masanay ka na magmula ngayon. Walang halong biro niyang sambit. Bolero, bilisan niyo na nga po sir dahil malilate na kayo sa trabaho. Aniya ngunit ganun pa rin. Nakatitig pa rin sa kanya si Lexus habang dahan-dahang kumakain. Lexus, yun ang itatawag mo sa akin. Once na tinawag mo ulit akong sir, ang papapakin ko iyang mamula-mula mong labi. I'm not joking, Claire. Seryoso ko kaya wag mong kakalimutan. Anya rito. Tango na lamang naging tugon ng dalaga nang hindi na humaba pang usapan. Lalo't ilang minuto na lang ay pasado 7:00 na ng umaga. 7:30 pa man din ang pasok nila. Palibas ay owner kaya hindi takot malate. Nang matapos silang kumain ay si Lexus muli naglinis ng kusina. Habang si Claire naman ay nag-half bath na lamang dahil ayaw niyang mawala ang tirintas ng binata. Sa loob ng banyo ay napangiti siya nang maalala ang pagtatapat ni Lexus ng tunay nitong nararamdaman para sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang siyang nararamdaman ng sabihin nitong mahal siya nito. Gusto niyang sumagot ng maayos kanina ngunit nangingibabaw pa rin ang takot niya. Mahal naman niya ang lalaki. Walang nagbago sa nararamdaman niya para dito. Ngunit nais niyang maging sigurado. Nais niyang maramdaman ang kung papaano bang manligaw ang isang Lexus Montemayor. Gusto niyang maramdaman ang tunay na kilig, kaya't sasabay siya sa agos. Let's go? Pag-aaya ni Lexus nang makababa na ang dalaga. Merong matamis na ngiti sa kanyang labi. Ewan, hindi na talaga nawawala ang ngiti sa labi niya nang masilayan at makasamang muli ang tinatanging babae. Sige, ani't ikinapit ang kamay sa kamay nitong iminwestra sa kanya. Nang marating ang parking, ay pinagbuksan ng binata ang dalaga. Siniguro niyang hindi mauuntog ang ulo nito nang pumasok na ito sa loob ng sasakyan. Umikot na rin siya at sumampa na sa driver's seat. Kalahating minuto nang marating nila ang mall ng binata. Ang mga mata ng tao'y pasimpleng sumusulyap sa kanila. Sa pagkakataong to, ay binaliwala na ng dalaga ang mga tingin yon. Hindi niya dapat isipin ang sasabihin ng mga tao dahil tama ang sinabi ni Lexus na hindi siya sasaya kapag iniisip niya palagi ang sasabihin ng ibang tao. Pagdating nila sa tapat ng elevator, ay siya namang pagbukas nun, kaya't kaagad na silang pumasok. Bali 4 sila sa loob. Sir, girlfriend niyo po ba siya? Ang ganda-ganda niya po, bagay na bagay kayo. Hindi mapigilang magsalita ng babaeng manager ng mall na yon. I'm working on it. Sa ngayon, suitor pa lang. Bagaman tipid ay naroroon naman ang kakumpiyansahan ng binata, kaya't kinilig ang dalawa niyang empleyado. Naku ma'am, huwag niyo na hong pahirapan si sir. Sagutin niyo na. Saan naman ang bisor?
kaya't napangiti ng lihim ang binata. Nahihiyang ngumiti ang dalaga. Nagsisimula pa lang naman siya sa panliligaw sa akin. Bilang Pilipina, syempre, di ba kailangan paghirapan nilang masungkit ang matamis nating oo? Sagot niya sa mga ito. Ay, trulalay naman. Tama yan ma'am, pahirapan mo si sir. Sulsul nitong bahagyang tinawanan ng dalaga. Hindi naman umimik si Lexus dahil talaga namang paghihirapan niyang babaeng gusto. Naniniwala kasi siya sa kasabihang kapag minadali, madali ring mawawala. Bumukas na ang elevator kaya't lumabas na ang dalawang empleyado habang sila'y nanatili sa loob dahil sa 6th floor ang opisina ng binata. Doon ulit tayo kumain sa karenderyang nagsuserve ng mga native na manok. Bulalas ni Lexus na sinang-ayunan naman kaagad ng dalaga. Bumukas ang sinasakyan nila kaya't lumabas sila at nagtungo kaagad ng opisina. Ay! Sabay ulit sila. Kamusta? May improvement na ba? Mapanood yung tanong ni Myla nang maupo siya sa katabing Celia. Magkatabi lamang kasi ang table nilang magkaibigan kaya't nagagawa siya nitong kulitin. Nagtapat na siya sa akin. Sinabi niyang mahal niya ako simula nung high school kami. Paninimula niyang ikinabilog ng mga mata ni Myla. Kinilig to. Sabi na eh, huwag mo na kasi binabaliwala mga instincts ko. Tama lahat ng radar ko. O tapos ano pang sabi? At nitong tanong. Paghihirapan niya raw na makuhang sagot ko. Tama ka naman Myla. Gusto ko siya pero kasi natatakot ako. Pag-amin niya. Friend, try mo kasing palayain ang sarili mo sa takot na yan. Magtiwala ka. Alam kong sa pagkakataong to sasaya ka na. Sige na friend, huwag mo nang pahirapan pa. Pareho niyo namang mahal ang isa't isa. Kapag pinatagal mo pa, baka mag-expired ka na. Natutuyot na yung rosas mo. Oras na siguro para padiligin mo yan. Diba nasa usapan natin noon na mauuna kang ikasal tapos ay susunod ako? May prospect na ako kaso hindi niya pa ako napapansin. Business partner siya ni Sir Bess. Impit itong kinilig ng ikwento yun ni Claire. Natawa ang dalaga. Masaya kung meron na rin nakakuha dyan sa pihikan mong puso. Salamat Myla. Tama ka. Siguro oras na rin para sumayan naman ako. Oras na rin para tunay na lumigayan ng puso ko. Pakikinggan ko na ngayon ang sinasabi ng puso ko. Hindi na ako magpapadikta sa isinisigaw ng isip ko. I deserve to be loved. I deserve to be happy. Banayad niyang sabi. You finally chose the right decision, auntie ko. Masaya ako sa'yo. Balitaan mo ko kapag kayo na ha. At kapag inaya ka na niyang magpakasal, dapat ako maid of honor mo. Nagagalak si Myla dahil alam niyang sa pagkakataong to, hindi na muli pang luluha ang kaibigan. Dumating ang tanghali, kaya't nag-aya si Lexus na kumain sila. Inaya pa nila si Myla ngunit tumanggi ito. Bago lumabas, ay inutusan ni Lexus ang sekretarya na bumili ng bulaklak matapos nitong kumain ng lunch. Walang pag-aalinlangan namang sumunod sa utos si Myla. Is Lexus still here? Tanong ng kadarating lamang na si Craig, kaibigan at business partner ni Lexus. Otomatikong nagpa-cute si Myla nang mapansin ng binata, kaya't napangiti ito. Naka-sure, wala siya Sir Lexus eh. Lumabas, kasama best friend ko na magiging future wife niya. Pwede niyo pong sabihin sa akin ang sadya niyo. At ako na lang pong magsasabi sa boss ko. Pa-cute na sabi ni Myla. Ganyan ka ba talaga pag magsalita? Para kang may singaw. Saad ng lalaki na nagpawala sa ngiti ng dalaga. Umayo si Myla ng tayo at pinamewangan ng kaharap. Bigla-bigla ay ayaw niya na rito. Umalis si sir. Nakikita mo namang wala siya kaya bumalik na lang kayo. Tsaka wala akong singaw. Masungit niyang sabi. Tumangutango lang ang binata. Pigil lang ngiti sa kanyang labi. Okay, pakisabi nilang na dumaan ako. I'll go ahead, beautiful. Kinindatan niya ang dalaga ngunit dead ba na ito. Kaya't natawa siya. Kakaiba siya. Bulalas ni Craig pagpasok sa elevator. Natapos ang tanghalian, kaya't bumalik na ang dalawa sa opisina. Naunang pumasok si Lexus.
Nasa ibabaw na ng upuan niya ang isang pompom ng iba't ibang kulay ng bulaklak ng daisy. Yun ang bulaklak na gustong-gusto ni Claire. Sinenyasan niya si Myla na lumabas na muna. Bili lang ako ng kape, friend. Paalam nitong tinanguan naman kagad ni Claire, kaya't kinuha ni Lexus ang bulaklak at itinago yun sa likod. Pagguway dahang-dahang lumapit sa dalaga. Bulaklak, para sa pinakamagandang binibini na nakilala ko. Iniabot niya ang bulaklak kay Claire na kaagad naman itong tinanggap. Napangiti ang dalaga at sinamyos ang mabangong daisy. Salamat, Lexus. Malambing niyang ani rito. You are always welcome. Saad niya. Muli pa sana siyang magsasalita nang tumunog ang teleponong nasa ibabaw ng mesa niya. Kaya't kaagad niya yung kinuha dahil mga magulang niya lamang ang tumatawag doon. Papa, bakit po? May problema po ba? Bungad niya kagad nang sagutin ang tawag. Wala anak. Napag-usapan kasi namin ng nanay mo na umuwi riyan sa Pilipinas. Dahil nakakamiss na rin. Sembreak ng kapatid mo. Kaya kahit papano, makakapagbakasyon kami riyan. Saad ng ama niyang nagpalawak sa kanyang ngiti. Hihintayin ko kayo, Papa. Namimiss ko na rin kayo eh. Galak niyang sabi sa ama. Nagkaroon ng kamustahan sa pagitan ng mag-ama bago ni Lexus ibaba ang linya. Uuwi sila? Tanong ni Claire. Yes, at tayo na mismong susundo sa kanila. Panigurado akong matutuwa ang mga iyon kapag nakita kanila. May ngiting sagot ni Lexus. Naputo lamang sila nang pumasok ang marketing head. Meron tong kailangang papirmahan sa binata. Sumapit muli ang hapon. Tinapos ni Lexus sa mga trabaho niya na dapat ay sa mga susunod na araw pa dahil gusto niyang makasama ng mas matagal-tagal pa ang dalaga. Iyong walang iistorbo sa kanila. Nasabi naman ni Lexus sa kaibigang si Craig na ito na munang humalili sa kanya. Pumunta pala ito kanina ayon kay Myla ngunit dahil wala naman siya'y umalis na lamang. Parang hindi ito yung daan pa uwi sa bahay mo. Saad ni Claire. Ibang daan kasing tinatahak nila. Dahil hindi pa tayo uuwi. We're having our dinner sa restaurant na ipinareserve ko para sa atin. Gusto kong maging special ang gabing to. Gusto kong bawat tanghalit gabing daraan ay magiging espesyal dahil ganun ka para sa akin. Masuyo niyang pinisil ang palad ng dalaga. Dinala niya rin yun sa labi at pinataka ng magaang na halik. Napangiti ang dalaga. Ang saya ng puso niya. Kakaibang pag-ibig niya ngayon kumpara noon sa una niya. Kung dati puro lungkot, ngayon puro ligaya. Buong akala ni Claire ay isa lamang simpleng dinner ang magaganap. Ngunit mali pala siya dahil buong restaurant ay binayaran ni Lexus. Sila lamang ang tanging customer na naroroon. Sa gitna'y merong lamesa at dalawa lamang na upuan. Napaka-romantiko. Merong orkestra. Nagkalat din ang mga bulaklak na paborito niya. Inalalayan siyang maupo ng binata. Sumenya si Lexus kaya't nagdatingan ang pagkain nila. Nagsimula na ring tumugtog ang orkestra. Pakiramdam ni Claire ay sobrang espesyal niya. Ngayon lamang to nangyari sa kanya. Ngayon niya lamang naramdaman ang halaga niya bilang babae, kaya't hindi niya mapigilang maluha. Napangiti na lamang siya nang pawiin yun ni Lexus. Hiningi nito ang kamay niya at sa gitna'y nagsayaw sila. Ngayon wala ng takot sa dibdib ng dalaga. Ito na ang tamang oras upang siya'y lumigaya ng tunay. Niyakap niyang binata at ibinulong dito ang tunay niyang nararamdaman. Mahal din kita, Lexus. Simula pa nung high school tayo. Akala ko ako lang nagkagusto ngunit mali pala ako. Sobrang saya ko. Buong akala ko hindi na ako muling iibig pa. Buong akala ko hindi na ako muling sasaya. Ngunit nang dumating ka, nawala ang mga akala kong yon. Salamat dahil bumalik ka. Salamat sa pagpaparamdam mo sa akin na isa akong napaka-espesyal na babae. Pakiramdam ko, ito pa lamang ang unang pag-ibig para sa akin. Sobrang saya ko, Lexus. Sa pagtatapat niya'y naging emosyonal siya. I love you. Salamat. Salamat sa pagmamahal. Maiksi man ang katagang binitawan niya, punong-puno naman yun ng pagmamahal. Pinawi niya ang luhang dumaloy sa pisngi ng babaeng minamahal. Hinaplos niya ang pisngi nito at dahan-dahang yumuko. Unay ang noo ang kanyang pinatakan ng halik.
Sunod ang magkabilang pisngi. Tinuyo niya ang luha ng dalaga bago niya tuluyang angkinin ng noon niya pa pinananabik ang labi. Sa halik na yon ay naramdaman nilang nag-uumapaw na pag-ibig nila para sa isa't isa. Ang gabing yun ay napaka-espesyal. Sa biyahe ay nakatulog na si Claire kaya't nagawa ni Lexus na dumaan sa bilihan ng mga engagement ring nang hindi man lang namamalayan ng dalaga. Nakarating sila ng mansyon nang tulog pa rin si Claire. Hindi na ito ginising pa ni Lexus. Bumaba siya at umikot, tsaka binuksan ang kabilang pinto ng kotse. Binuhat niya ang dalaga at maingat na dinala sa silid nito. Napagod yata kita ng husto. Ngiting sambit niya nang maingat niyang ihiga sa kama ang dalaga. Umungol ito kaya't naupo siya sa gilid ng kama. Kinuha niya ang kamay nito at hinalik-halikan yun. Sobra niyang mahaling dalaga. Pakiramdam niya hindi niya na kaya pang mabuhay kung mawawala ito. Matulog ka ng mahimbing mahal ko. Tumayo siya at pinataka ng magaang nahalik ang noon nito. Inalis niya na muna ang sapatos ni Claire bago niya ito kinumutan. Kinabukasan ay naunang nagising si Lexus. Siya naman ngayon ang naghanda ng almusal. Hinintay niyang pumatak ang 6:00 bago siya lumabas dahil iyon ang oras kung kailan bubukas ang flower shop sa hindi kalayuan. Hinanda niya ang lahat pagbalik. Nasa bulsa niya ang singsing na binili niya kagabi. Nagising si Claire. Kinusot-kusot niya ang mata. Napangiti siya nang maalala ang first and special date nila na ngayon ay kanya ng nobyo dahil sinagot na niya ito. Karapat-dapat si Lexus na mahalin. Bumangon siya't kaagad na nagtungo sa banyo. Naghilamos at nagsipilyo. Nagpalit na rin siya ng damit bago bumaba. Good morning! Malambing na bati sa kanya ng binata nang mabungaran niya ito sa kusina. Meron itong hawak na bulaklak na kaagad sa kanyang iniabot. Good morning din. Salamat sa pa-flowers. Hindi niya maitago ang kilig. Buong akala niya ay bulaklak lamang ibibigay sa kanya ng lalaki. Ngunit nagkamali siya. Dahil otomatiko itong lumuhod at hiningi ang kamay niyang buong puso niya namang ibinigay. Parehong nanunubig ang kanilang mga mata. Dala ng labis na ligaya. Isinuot ni Lexus ang singsing sa daliri ng mahal niya at masuyong inangkin ang labi nito. I love you, Claire. Puno ng pagmamahal na turan niya. I love you too, Lexus. Tugon niya't sa muli ay nagsalong muli ang kanilang mga labi. Lumipas sa mga araw, dumating ang pamilya ni Lexus. Tuwang-tuwa ang mga itong makita at malamang si Claire ang magiging asawa ni Lexus. Mahigit 2 buwan rin ang paghahanda sa simpleng kasalang hiniling ni Claire. Si Myla ang maid of honor habang si Craig naman ang best man. Imbitado ang lahat ang malalapit sa kanila. Inaasahan ni Claire ang isa pa nilang kaibigan na si Susana na sinserong humingi sa kanya ng kapatawaran. Ngunit hindi na ito dumalo dala umano ng labis na hiya. Hinayaan na lamang nila. Pinatawad na ito ni Claire dahil gaya ni Susana ay magiging ina na rin siya sa kambal na anak nila ni Lexus. Naroroon yung takot ngunit dahil nakagabay sa kanya ang asawa ay matiwasay niyang isinilang ang identical twins nilang pinangalanang Leticia at Liliana. Sa pagsasama ng mag-asawa ay pinagtibay nila ang tiwala, effort at respeto sa isa't isa. Yun kasi ang susi sa wagas at walang hanggang pag-ibig. Hindi na nila binalak pang sundan ang kanilang kambal dahil hindi na ni Lexus nais pang makita ang bawat anniversary ay palaging merong sorpresang inihahanda si Lexus para sa asawa. Kaya't kahit na umabot na sila ng 50 ay naroroon pa rin ang lambing at nag-uumapaw na pag-ibig para sa isa't isa. Wakas.